Mga kapatid, ang ating Panginoon ay Diyos ng pagpapanumbalik. Kahit sa pinakamadilim na sandali ng ating kawalan ng pag-asa, kapag parang nawala na ang lahat ng pag-asa, ipinangako ng Diyos na gagawa siya ng paraan kahit walang nakikita. Ang banal na kasulatan ay puno ng mga kwento kung paano ibinalik ng Diyos ang kanyang bayan mula sa pagpapalaya sa mga Israelita, mula sa pagkaalipin sa Ehipto hanggang sa kayamanan at pamilya ni Job na naibalik ng doble pagkatapos ng kanyang mga pagsubok. Ang ating manlalalang ay natutuwa sa pagkuha ng mga durog na bahagi ng ating buhay at pagbuo ng isang bagay na maganda. Sa videong ito, tatalakayin natin ang 10 tanda batay sa salita ng Diyos na nagpapahiwatig na malapit nang maibalik ang iyong kalagayan. Hinihikayat kita na panatilihin ang isang pusong puno ng pag-asa, hinintay ng Diyos na baguhin ang iyong pag-asa, pagalingin ang iyong mga sugat, at ibalik ang iyong kagalakan. Naway ang mensaheng ito ay magpaalala sa iyo na kasama ang Diyos sa iyong tabi, lahat ay posible. Bigyan ng thumbs up ang videong ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ito sa mga nangangailangan ng paalala ng katapatan ng Diyos upang tapusin ang mabuting gawain na Kanyang sinimulan sa kanila. Naway pagpalain kayo ng banal na kapangyarihan at bigyang pansin ang huling tanda. Baka mapunta kayo sa walang hanggang pagdurusa sa mga panahon ng kalungkutan at pagkawala. Normal na makaramdam ng pagkabigo at magtanong kung magbabago pa ba ang mga bagay para sa mas mabuti, ngunit kahit sa gitna ng sakit at pag-aalinlangan, tahimik na hinabi ng Diyos ang kanyang perpektong plano para sa iyong buhay. Isang malinaw na tanda na malapit nang ibalik ng Diyos ang nawala mo ay ang bagong simoy ng pag-asa at paghihintay sa iyong puso. Kadalasan, nagsisimula ito ng banayad, tulad ng isang maliit na sinag ng liwanag na tumatagos sa dilim. Baka magising ka isang umaga na may dagdag na pag-asa kahit hindi nagbago ang iyong kalagayan. Unti-unting nagigising ang iyong espiritu at isang malumanay ngunit patuloy na boses ang bumubulong na malapit na ang bagong yugto. Ang nakatagong kumpiyansa na ito ay regalo mula sa langit. Isang tanda na malapit ng kumilos ng makapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Kasabay ng pag-usbong ng pag-asang ito, baka mahuli mo ang sarili mong nangangarap muli, nag-iisip ng hinaharap na matagal mo nang itinakwil. Sa panibagong sigasig, nagsisimula kang manalangin, kumbinsido na kaya ng Diyos na lampasan ang iyong pinakamalaking inaasahan. Baka mapansin mo rin ang maliliit na tanda at himala sa iyong pang-araw-araw na buhay. Tulad ng mga liham ng pag-ibig mula sa iyong amang nasa langit na nagsasabi sa iyo na hindi kanya kailanman nakalimutan, ang bagong umusbong na pag-asa ay parang isang mahiwagang pahiwatig ng katapatan ng Diyos. Kahit na nakatago ang daan sa ating mga mata, palagi niya tayong ginagabayan tungo sa kanyang layunin. Siya ang Panginoon ng pagpapanumbalik na nagpapalit ng abo sa kagandahan at kalungkutan sa kagalakan. Sa yakap ng banal na pag-asang ito, magtiwala ka na ang lahat ay inaayos para sa iyong kapakanan ng makapangyarihan. Siya ang dalubhasang mga habi na maingat na gumagawa ng obra maestra ng biyaya at pagpapanumbalik mula sa mga putol na sinulid ng iyong buhay. Siya ang tagapagtubos na nagdadala ng buhay mula sa kamatayan at lumilikha ng mga bagong bagay. Kung bigla kang makaramdam ng positibo sa gitna ng pagkawala, magalak ka. Ito ay tanda na malapit nang ibalik ng Diyos ang ninakaw ng kaaway, pagalingin ang nasira, at magpalitaw ng mga ilog sa disyerto, manatili sa kanyang presensya. Itutok ang iyong paningin kay Jesus, ang may akda at tagapagtapos ng iyong pananampalataya, dahil ang siyang nagsimula ng mabuting gawain sa iyo ay tatapusin ito hanggang sa wakas, at ang kanyang pagpapanumbalik ay lalampas sa lahat ng iyong naisip. Pangalawa, minamahal na anak ng Diyos, kung dumanas ka ng pagkawala at hinintay ang pagpapanumbalik, magpakatatag ka
Kapag ang pagnanais para sa presensya ng Diyos ay nagniningas sa iyo tulad ng apoy, ito ay isang makapangyarihang tanda na handa na siyang ibalik ang nawala mo. Tulad ng isang amang puno ng pag-ibig, ginagamit ng Diyos ang mga sandali ng pagkawala at kahirapan upang hilahin tayo palapit sa Kanya. Alam niya na ang tunay na pagpapagaling at pagpapanumbalik ay matatagpuan lamang sa mas malalim na koneksyon sa Kanya. Magalak ka kung nararamdaman mo ang pagnanais na gumugol ng mas maraming oras sa panalangin, pagsamba at pagbabasa ng kasulatan. Ang pagnanais ng iyong kaluluwa ay malinaw na tanda na gumagawa ang Diyos sa iyong puso. Inihahambing ang iyong mga hinintay sa Kanyang perpektong layunin. Tulad ng sinabi ng salmista, kung paanong hinintay ng usa ang mga batis ng tubig, gayon din ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang iyong pagnanais para sa presensya ng Diyos ay isang magandang bagay. Ipinapakita nito na ang iyong puso ay malambot at bukas sa kung ano ang nais gawin ng Diyos sa iyo at sa pamamagitan mo. Sa panahon ng malalim na pagnanais na ito, habulin mo ang Kanyang presensya ng mas masigasig, manatili sa pagsamba, ibuhos ang iyong puso sa Diyos, isubsob ang sarili sa Kanyang salita, hayang baha ang kasulatan sa iyo at baguhin ang iyong isip, manalangin ng may sigasig at pag-asa. Alam na naririnig ng Diyos ang bawat iyong panawagan. Habang sumasali ka sa prosesong ito, makikita mo kung paano nagsisimulang ibalik ng banal na kapangyarihan ang nawala. Sa mga paraang hindi mo inakala, gagalingin niya ang iyong basag na puso. Ibabalik ang iyong mga relasyon, tutugunan ang iyong mga pangangailangan, at bubuksan ang mga pintuan ng pagkakataon. Higit sa lahat, babaguhin niya ang iyong kagalakan, kapayapaan, at layunin sa buhay. Ang kwento ni Job ay isang buhay na halimbawa nito. Nawala kay Job ang lahat, kayamanan, mga anak, kalusugan. Sa kabila ng kanyang pagdurusa, nanatiling matatag ang kanyang pagnanais sa Diyos. Sinabi niya, kahit patayin niya ako, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Job 13:15. Sa huli, ibinalik ng Diyos ang doble ng nawala sa Kanya. Job 42:10. Lakasan mo ang loob, mahal na puso. Kung sa gitna ng iyong kalungkutan ay nararamdaman mo ang matinding pagnanais sa presensya ng Diyos, ito ay tanda na malapit na ang pagpapanumbalik. Magtiyaga ka. Hanapin ang Kanyang mukha at magtiwala na ang Siyang nagsimula ng mabuting gawain sa iyo ay tatapusin ito. Filipos 1:6. Malapit na ang panahon ng pagpapanumbalik. Pangatlo, kapag dumaan ka sa panahon ng pagkawala, natural na makaramdam ng panghihina at magtanong kung nakalimutan ka na ng Diyos. Gayunpaman, maraming tanda na gumagawa ang Diyos sa likod ng mga eksena upang ibalik ang nawala mo. Isang makapangyarihang tanda ay kapag naranasan mo ang mga banal na pagkakataon at kumpirmasyon. Kapag malapit nang ibalik ng Diyos ang nawala, madalas siyang magpadala ng mga kumpirmasyon na nagpapalakas sa iyong pananampalataya. Maaring magpakita ito sa iba't ibang anyo. Baka makarinig ka ng sermon o mensahe na parang espesyal na isinulat para sa iyong sitwasyon. Ang mga salita ay nagbibigay sa iyo ng direksyon, kapayapaan, pag-asa at bagong layunin na nagpapaalala sa iyo na nakikita ng Diyos ang iyong pagdurusa at may plano na gawing mas mabuti ito. Ang isa pang paraan kung paano ipinapakita ng Diyos ang Kanyang gawain ng pagpapanumbalik ay sa pamamagitan ng mga propetikong salita mula sa iba. Baka may lumapit sa iyo at magbigay ng salita ng pagpapalakas na tumutugma sa sinabi ng Diyos sa iyong puso. Maaring ito ay kaibigan, pastor, o kahit estranghero na ginagalaw ng banal na espiritu upang magdala ng buhay at pag-asa sa iyong sitwasyon. Ang mga propetikong salitang ito ay paalala na lubos na alam ng Diyos ang iyong kalagayan at nagsisikap na isakatuparan
ang kanyang perpektong kalooban sa iyong buhay. Ang mga kumpirmasyon ng Diyos ay maaari ring dumating bilang banal na pagkakataon o mga insidente ng Diyos. Tuwa ay mga sandali kung kailan inaayos ng Diyos ang mga pangyayari sa paraang hindi maaaring iugnay sa pagkakataon. Baka makakilala ka ng isang taong dumaan sa katulad na trahedya at nag-aalok ng payo, pagpapalakas at bagong pananaw. Ang taong iyon ay maaaring magbahagi ng kwento kung paano naibalik ng Diyos ang nawala sa kanila, na muling nagbibigay buhay sa iyong pananampalataya at nagpapaalala sa iyo na kaya ng Diyos na gawin ang higit pa sa hiniling o naisip mo. Efesios 3:20. Ang mga banal na pagkakataon na ito ay parang maliliit na mensahe mula sa langit na nagpapakita na kasama mo ang Diyos at gumagawa sa likod ng mga eksena para sa iyong pagpapanumbalik. Hindi ito mga random na pangyayari, kundi mga konkretong patunay ng kanyang kapangyarihan, pag-ibig at katapatan. Kahit sa pinakawalang pag-asang sitwasyon, mahalagang manatiling alerto sa mga kumpirmasyong ito dahil madalas ay banayad at madaling mapansin kung hindi ka maingat. Kapag nakilala mo ang mga ito, huminto upang magpasalamat sa Diyos para sa kanyang katiyakan at hayaang palalimin nito ang iyong tiwala. Tandaan na palaging nasa tamang oras ang Diyos. Hindi kailanman nahuli. Kahit na hindi ganon ang pakiramdam, ginagawa niyang lahat ay para sa iyong kapakanan. Sa madaling salita, ang kahandaan ng Diyos na ibalik ang nawala mo ay madalas ipinapakita sa pamamagitan ng mga banal na pagkakataon, propetikong salita, at mga mensaheng tumutugma sa iyong kalagayan. Ang mga kumpirmasyong ito ay paalala na kasama mo ang Diyos, alam ang iyong pagdurusa, at aktibong gumagawa para sa iyong pagpapagaling. Magtiwala sa kanyang plano, kumapit sa kanyang pag-ibig, at huwag kailanman mawalan ng pag-asa na gagawin niyang mabuti ang lahat. Pang-apat, karaniwang makaharap ang matinding espiritual na pagsalungat kapag malapit ka nang makatanggap ng malaking tagumpay at pagpapanumbalik mula sa Diyos. Ito ay malinaw na tanda na nasa tamang landas ka at ang kaaway ay nagsisikap na pigilan ka sa pagtanggap ng mga pagpapala at pagpapagaling na inihanda ng Diyos para sa iyo. Kapag nalalapit na ang iyong sandali ng pagpapanumbalik, karaniwang pinatitindi ng kaaway ang kanyang mga pag-atake. Maaring magpakita ito sa iba't ibang paraan. Matinding bangungot na nakakapagod sa iyo, mga nakakabigat na kaisipan na naglalayong magpapanghina sa iyo o magpaabala sa iyo, o mga hindi inaasahang kahirapan at balakid na sumusubok na hadlangan ang iyong pag-unlad. Ngunit tandaan, ang tumitinding espiritual na pagsalungat na ito ay tanda na malapit ka nang makamit ang malaking tagumpay. Kung hindi nakikita ng kaaway ang napakalaking potensyal at pagpapala na ilalabas sa iyong buhay, hindi siya mag-aaksaya ng ganitong pagsisikap upang atakihin ka. Alam niya na inihahanda ng Diyos na ibalik ang nawala at bigyan ka ng bagong layunin at impluensya. Kapag naharap mo ang matitinding espiritual na laban, huwag kang mawalan ng loob. Ito ay tanda na malapit na ang pagpapagaling at tagumpay. Hinahabol ka ng kaaway dahil alam niya ang dakilang gawain na gagawin ng Diyos sa iyo at sa pamamagitan mo, tulad ng ginawa niya kay Job dahil sa kanyang katuwiran at plano ng Diyos para sa kanya. Kapag naharap mo ang mga bangungot, nakakabigat na kaisipan o hindi inaasahang mga hamon, tandaan na hindi ito mga tanda ng pagkatalo, kundi mga tagapagbalita ng darating na tagumpay. Manatiling matatag sa iyong pananampalataya, kumapit sa mga pangako ng Diyos at magtiwala na siya ay gumagawa sa likod ng mga eksena upang dalhin sa iyo ang pagpapanumbalik at tagumpay. Ang Roma 8:28 ay nagpapaalala sa atin na ang lahat
ay gumagana para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Diyos at tinawag ayon sa kanyang plano kahit ang mga hamon at espiritual na laban na iyong pinagdadaanan ay bahagi ng dakilang plano ng Diyos para sa iyong kapakanan at pagpapanumbalik. Sa gitna ng pagsalungat na ito, huminto at alalahanin ang katapatan ng Diyos. Siya ang maestro ng pagpapanumbalik at natutuwa siyang gawing mabuti ang mga planong masama ng kaaway para sa iyo. Magtiwala na siya ay walang sawang gumagawa para sa iyo kahit hindi mo ito nakikita, at maging kumpiyansa na ang iyong tagumpay ay mas malapit kaysa sa iniisip mo. Huwag matakot, minamahal na anak ng Diyos. Ang mga pagsalungat na nararanasan mo ay malinaw na tanda na malapit nang ibalik ng Diyos ang lahat ng nawala mo at dalhin ka sa bagong panahon ng pagpapala at layunin, kumapit sa kanyang mga pangako, manatiling matatag sa iyong pananampalataya, at panoorin kung paano niya dinadala ang pagpapanumbalik at tagumpay na hinintay mo. 5. Sa gitna ng mga bagyo ng buhay at mga pagkawala, mahal kong kaibigan, magpakatatag ka dahil ang 5 tanda ay matibay tulad ng bato, ang isang malinaw na tanda na malapit ng ibalik ng Diyos ang nawala mo ay ang tumitinding kakayahang magpatawad at bitawan ang sama ng loob. Itinuturo ng kasulatan na ang pagkapit sa sama ng loob at kapaitan ay maaring makahadlang sa pagpapanumbalik ng Diyos sa ating buhay. Ang Hebreo 12:15 ay nagbabala, tiyakin na walang makaligtaan ang biyaya ng Diyos at walang ugat ng kapaitan na tumubo at magdulot ng kaguluhan at maraming marumihan kapag hinawakan natin ang sama ng loob laban sa mga nanakit sa atin. Naglalagay tayo ng mga hadlang na pumipigil sa atin na tamasahin ang mga pagpapala na inihanda ng Diyos para sa atin. Ngunit kapag inihahanda ng Diyos na ibalik ang nawala, madalas niyang sinisimulan ang pagtatrabaho sa iyong puso sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan ng banal na Espiritu. Binibigyan ka niya ng kakayahang magpatawad sa mga nanakit sa iyo at bitawan ang anumang kapaitan. Ang panloob na pagpapagaling na ito ay mahalaga upang makagawa ng espasyo sa iyong buhay para sa malayang daloy ng mga pagpapala ng Diyos. Sa panahon ng pagbabagong ito, baka makita mo ang sarili mong nagdadasal para sa mga nanakit sa iyo. Tulad ng itinuro ni Jesus sa Mateo 5:4, ngunit sinasabi ko sa inyo, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipagdasal ang mga umuusig sa inyo. Ang pagsunod sa utos na ito ay nagpapakita ng iyong pananampalataya sa katarungan ng Diyos at ang iyong kahandaang ipakita ang parehong kabutihan at awa na ipinagkaloob niya sa iyo. Higit pa rito, kapag nagsimula kang makita ang mga nanakit sa iyo sa pamamagitan ng mga mata ni Kristo, baka mapuno ka ng pakikiramay na pagtatanto mo na sila rin ay hindi perpekto at nangangailangan ng pag-ibig at pagtubos ng Diyos. Ang pagbabago ng perspektibong ito ay naayon sa Efesios 4:32 na humihikayat sa atin na maging mabait at maawain sa isa't isa, nagpapatawad sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo kay Kristo. Sa pamamagitan ng patuloy na paglalakad sa espiritu ng pagpapatawad at pagpapakawala ng kapaitan, inihahanda mo ang matabang lupa sa iyong puso para sa pagpapanumbalik ng Diyos na mag-ugat. Binubuksan mo ang iyong sarili upang tamasahin ang masaganang buhay na ipinangako ni Jesus sa Juan 10:10. Ako ay naparito upang magkaroon sila ng buhay at magkaroon ito ng sagana. Tandaan na ang pagpapagaling ng Diyos ay hindi laging instant, ngunit palaging sinadya. Magtiwala sa kanyang oras at plano. Alam na ginagawa niyang lahat para sa iyong kapakanan. Roma 8:28.
Habang pinapangalagaan mo ang puso ng pagpapatawad at pinapayagan ng Diyos na pagalingin ang iyong mga sugat, magsisimula kang makakita ng mga tanda ng kanyang pagpapanumbalik sa iyong buhay. Magalak sa Joel 2:25-26, kung saan ipinahayag, "Ibabalik ko sa inyo ang mga taong kinain ng balang. Kakain kayo ng sagana hanggang sa mabusog kayo at pupurihin ninyo ang pangalan ng Panginoon, inyong Diyos. Hindi na muling mapapahiya ang aking bayan. Kamangha-mangha ang ginawa ng Diyos para sa iyo at makakasiguro ka na ang tapat na Diyos ay magbabalik ng nawala. Bitawan ang bigat ng sama ng loob at yakapin ang landas ng pagpapatawad, mahal kong kaibigan, upang ihanda ang iyong sarili para sa darating na pagpapanumbalik. Hayaang gumawa ang banal na apoy sa iyong puso, umasa sa kanyang kapangyarihan, magwalaw sa kanyang pag-ibig, at hintayin ang mga himala na gagawin niya sa iyong buhay upang ibalik ang nawala mo. Pang-anim, kapag dumanas ka ng pagkawala, parang baligtad ang mundo. Ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay, trabaho, relasyon o hinintay na pangarap ay maaring napakalaki. Ngunit kahit sa gitna ng iyong pagkawala, gumagawa ang Diyos sa likod ng mga eksena upang ibalik ang nawala mo sa mga paraang hindi mo maisip. Ang pagbabago sa iyong pananaw at mga prioridad ay isang malinaw na tanda na handa na ang Diyos na ibalik ang nawala mo. Ang kahirapan ay may kakayahang alisin ang mga maskara at ipakita ang tunay na mahalaga sa buhay. Sa gitna ng pagdurusa, baka makita mo ang sarili mong muling sinusuri ang iyong mga halaga at prioridad, ang dating itinuring na mahalaga, tulad ng mga material na bagay, katayuan o tagumpay sa mundo, ay maaaring maglaho sa harap ng kawalang hanggan. Sa halip, ang iyong koneksyon sa Diyos ay nagiging sentro ng iyong buhay. Masigasig mong hinintay ang kanyang presensya, gumugugol ng oras sa panalangin at pagninilay sa kanyang salita, na pagtatanto mo na ang tunay na kagalakan at kasiyahan ay matatagpuan lamang sa kanya, habang ang lahat ng iba pa ay pansamantala. Habang lumalapit ka sa Diyos, sinisimulan niyang iayon ang iyong puso sa kanyang mga halaga at layunin. Nagsisimula kang makita ang mundo sa pamamagitan ng kanyang mga mata na may pakikiramay, pag-ibig at pagnanais na tumulong sa iba. Nagiging mas aware ka sa mga pangangailangan ng mga nasa paligid mo sa halip na ituon lamang ang sarili mo. Ang pagbabago sa pananaw na ito ay tanda na inihahanda ka ng Diyos para sa darating na pagpapanumbalik. Itinuturo niya sa iyo na magtiwala ng mas malalim sa Kanya, umasa sa Kanyang lakas kaysa sa iyo, at hanapin ang iyong pagkakakilanlan at halaga sa Kanya. Ang banal na kasulatan ay mayaman sa mga kwento ng mga taong nakaranas ng pagkawala at pagpapanumbalik sa kabila ng pagkawala ng lahat, kalusugan, kayamanan, mga anak. Nanatiling tapat si Job sa Diyos sa kanyang mga pagsubok. Sa huli, ibinalik ng Diyos ang doble ng nawala sa kanya. Job 42:10. Si Jose, na niloko at ibinenta bilang alipin ng kanyang mga kapatid, nagtitiwala sa layunin ng Diyos para sa kanya. Sa huli, nakamit niya ang mataas na posisyon at nailigtas ang kanyang pamilya mula sa tagutom. Genesis 50:20. Ang mga kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na palaging gumagawa ang Diyos kahit hindi natin ito nakikita. Siya ang maestro ng pagpapanumbalik na natutuwa sa paglikha ng kagandahan mula sa abo at kagalakan mula sa kalungkutan. Isaias 61:3. Kapag nagtitiwala tayo sa Kanya at inialay natin ang ating buhay sa Kanyang layunin, magagamit niya kahit ang pinakamasasakit na pangyayari para sa ating kapakanan at kanyang kaluwalhatian.
Kung napansin mo ang pagbabago sa iyong pananaw at mga prioridad, kilalanin na inihahanda ka ng Diyos para sa isang mas dakilang bagay. Hinuhubog niya ang iyong karakter, pinapalakas ang iyong pananampalataya, at inihahanda ka para sa darating na pagpapanumbalik. Panatilihing nakatutok ang iyong paningin sa Kanya at magtiwala na babaguhin niya ang lahat sa Kanyang perpektong oras. Pampito, kapag parang nawala na ang lahat ng pag-asa at kinuha ang lahat ng iyong pinahahalagahan, magpakatatag ka. Dahil ang ating Amang nasa langit ay Diyos ng pagpapanumbalik at pagtubos. Nakikita niya ang iyong pagdurusa, naririnig ang iyong mga panalangin, at gumagawa sa likod ng mga eksena upang dalhin ang isang maluwalhating muling pagkabuhay sa iyong buhay. Kung tumatanggap ka ng mga propetikong panaginip at pangitain, ito ay isang makapangyarihang tanda na malapit nang ibalik ng Diyos ang nawala mo. Sa buong banal na kasulatan, nakikita natin ang maraming halimbawa kung paano nakikipag-ugnayan ng mahimala ang Diyos sa kanyang bayan. Sa Genesis 37, nangarap si Jose tungkol sa kanyang hinintay na kapalaran bilang pinuno at tagapagligtas ng kanyang bayan. Sa mga Gawa 2, hinulaan ng apostol na si Pedro na sa mga huling araw, ang mga anak na lalaki at babae ay magpopropesya. Ang mga kabataan ay magkakaroon ng mga pangitain at ang mga matatanda ay tatanggap ng mga panaginip. Kapag may malalaking plano ang Diyos para sa iyong buhay, baka magpadala siya ng matingkad, simbolikong mga panaginip na nagpapahiwatig ng pagpapagaling at mga pagpapala na darating. Baka managinip ka ng lunti ang mga pastulan pagkatapos ng tagtuyot o mga pader na naibalik at pinalakas. Ang mga panaginip na ito ay hindi random na pangyayari, kundi mga banal na mensahe mula sa trono ng langit. Sa mga sandali ng masigasig na panalangin at malalim na pagsamba, baka makakuha ka ng sulyap sa mga banal na plano para sa iyong pag-iral. Baka bigla kang makaramdam ng bagong tungkulin o layunin, o makasalamuha ang mga hinintay na nawala na. Akala mo ay nawala na magpakailanman. Ang mga banal na pangitain ay nilalayon na magbigay inspirasyon at magpalakas sa iyo, na nagpapaalala na gumagawa ang Diyos sa iyong buhay at hindi ka kailanman nakalimutan. Mahalagang tandaan na ang pagbibigay kahulugan sa mga propetikong panaginip at pangitain ay hindi laging madali. Kadalasan, gumagamit sila ng simbolikong wika na nangangailangan ng espiritual na pag-unawa upang lubos na maunawaan. Kaya naman, napakahalaga na hilingin sa Diyos ang karunungan at gabay habang nagsisikap kang unawain ang kahulugan ng mga supernatural na pagkakasalamuhan na ito, upang maunawaan ang mga propetikong panaginip at pangitain. Pag-aralan ang salita ng Diyos ng masigasig. Ang banal na kasulatan ay puno ng mga magagandang talinghaga at simbolo na makakatulong sa iyo na maunawaan ang mga aral na nais ituro ng Diyos sa iyo. Hanapin ang banal na espiritu upang liwanagin ang iyong pag-unawa at bigyan ka ng paghahayag. Habang pinag-aaralan at pinagninilayan mo ang kasulatan, higit sa lahat, magtiwala sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Siya ay Diyos ng kapayapaan at layunin, hindi ng kaguluhan o pagkalito. Kung ipinahayag niya ang kanyang mga plano para sa iyong buhay sa pamamagitan ng propetikong panaginip o pangitain, ito ay tanda na nais niya ng mas malalim na relasyon sa iyo. Tanggapin ang mga karanasang ito bilang mahahalagang regalo mula sa isang amang puno ng pag-ibig na nais lamang ang pinakamabuti para sa iyo. Minamahal, huwag kang mawalan ng loob. Ang mga propetikong panaginip at pangitain ay sigurado na tanda na ibabalik ng Diyos ang nawala mo. Inilalagay niya ang iyong mga paa sa bato
at binibigyang buhay ang mga patay na bahagi ng iyong kaluluwa. Ipagpatuloy ang paghihintay sa kanyang muka, sumubsob ng mas malalim sa kanyang presensya at mamangha habang ginagawa niyang sayaw ang iyong kalungkutan at lumilikha ng kagandahan mula sa abo. Hinahabi niya ang isang kwento ng pagtubos sa iyong buhay na magdadala ng walang hanggang kaluwalhatian sa Kanya. Dahil ang ating Diyos ay Diyos ng pagpapanumbalik. Pangwalo, magpakatatag at magkaroon ng pag-asa. Minamahal na anak ng Diyos, ibabalik ng Diyos ang nawala mo sa paraang magugulat ka sa Kanyang kabutihan at pagkakaloob. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng katapatan ng Diyos sa pagbabalik ng Kanyang bayan dahil siya ay Diyos ng pagpapanumbalik. Ang ating manlalalang ay hinintay na gumawa ng katulad na pagpapagaling sa iyong buhay. Mag-ingat sa mga mahimalang paraan kung paano niya tutugunan ang iyong mga pangangailangan habang patuloy kang sumusunod sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya. Maaring magpakita ito bilang hindi inaasahang pagpapala sa pananalapi tulad ng sorpresang alok ng trabaho o isang mapagbigay na regalo mula sa isang kaibigan. Ang biglang paglipat mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan ay tunay na regalo mula sa Diyos. Ito ang kamay ng Diyos na nagbibigay sa iyong mga pangangailangan ayon sa Kanyang kaluwalhatian at kayamanan. Bukod dito, baka makita mo ang mga saradong pintuan na biglang bumubukas ng maluwang. Baka nagdasal ka at nagpumilit ng maraming taon para sa pagkakataong iyon, ngunit parati itong mukhang hindi maabot. Pagkatapos, sa perpektong oras ng Diyos, bubuksan ang pintuang iyon at mamamangha ka kung paano siya gumagawa sa likod ng mga eksena sa lahat ng panahon. Baka nasa gitna ka ng krisis sa relasyon na parang imposibleng malutas, ngunit misteryosong palalambutin ng Diyos ang mga puso at muling pagsasamahin ang mga tao. Ang mga bukas na pintuan na ito ay patunay na nauna na ang Diyos sa iyo. Inihahanda ang lupa para sa pagpapagaling na inihanda niya para sa iyo. Naway mapuno ang iyong puso ng pasasalamat at papuri sa Diyos kapag nakatagpo ka ng mga pagpapala at bukas na pintuan na ito. Tandaan na siya ay isang amang puno ng pag-ibig na natutuwa sa pagbibigay ng magagandang regalo sa kanyang mga anak. Inayos niya ang lahat para sa iyong kapakanan at kanyang kaluwalhatian. Alam niya ang bawat luha at bawat pagkawala mo, kaya huwag kailanman sumuko. Huwag kailanman tumigil sa paniniwala at huwag kailanman tumigil sa paghihintay sa mga kamanghamanghang paraan kung paano ibabalik ng Diyos ang ninakaw ng kaaway. Dumating na ang oras ng pagpapanumbalik at lalampasan nito ang iyong pinakamalaking inaasahan, ang mga pangako sa Kanyang salita, ang iyong angkla sa anumang bagyo. Kaya kumapit ka ng mahigpit kung panatilihin mong nakatutok ang iyong paningin kay Jesus, ang may akda at tagapagtapos ng iyong pananampalataya. Mararanasan mo ang kamanghamanghang pagpapakita ng katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Maghanda kang mamangha sa kabutihang loob ng Diyos habang ibinabalik niya ang iyong mga pangarap, kagalakan, kapayapaan, kalusugan, at mga relasyon. Siya ang Panginoon ng imposible na kayang gawin ang mga bagay na lampas sa iyong pinakamaligayang pangarap. Magtiwala sa Kanya, magpasalamat sa Kanya, at mamangha sa mga himalang gagawin niya sa iyong buhay. Ang iyong maluwalhating pagpapanumbalik ay malapit na. Pangsyam, ang pagkawala ng relasyon, karera, pangarap, o mahal sa buhay ay maaring labis na masakit at nakakalito. Baka maramdaman mo na nawala ang kahulugan at direksyon ng iyong buhay. Sa kabila ng iyong pagdurusa, gumagawa ang Diyos sa likod ng mga eksena upang ibalik ang nawala at bigyan ang iyong buhay ng bagong direksyon at layunin. Ang bagong kahulugan ng layunin at tawag ay isang malakas na tanda na malapit nang ibalik ng Diyos ang nawala mo. Kapag inihahanda ng Diyos na ibalik,
Madalas niyang sinisimulan ang pagpapalakas at pagtukoy sa iyong natatanging tungkulin sa buhay sa pamamagitan ng panalangin, banal na salita, o matalinong payo mula sa iba. Baka makatanggap ka ng bagong pananaw at gabay mula sa itaas. Baka ang mga pangarap na itinabi mo o nakalimutan ay biglang muling lumitaw na may panibagong sigasig at agarang pangangailangan. Ang bagong natuklasang layunin na ito ay nagpapakita na inihahambing ka ng Diyos sa kanyang mga layunin at inihahanda ka para sa darating na pagpapanumbalik. Ipinapaalala niya sa iyo ang mga regalo, talento at pagsinta na ibinigay niya sa iyo at ipinapakita kung paano gamitin ang mga ito para luwalhatiin ang kanyang kamahalan at pagpalain ng iba. Habang niyayakap mo ang bagong kahulugan ng layunin, baka makita mo ang sarili mong gumagawa ng matatapang na hakbang ng pananampalataya na hindi mo dating itinuring. Baka lumapit ka sa mga bagong tao, mag-explore ng mga hindi pa natuklasang pagkakataon, o kumuha ng mga panganib na dating iniiwasan mo. Ang mga hakbang ng pananampalataya na ito ay nagpapakita na gumagawa ang Diyos sa iyong buhay, ginagabayan ka tungo sa pagpapanumbalik at layunin na inihanda niya para sa iyo. Mahalagang maunawaan na ang bagong kahulugan ng layunin ay hindi ginagarantiyahan na magiging madali ang lahat o malinaw ang daan. Sa kabila ng mga balakid at kahirapan sa iyong landas, sa tulong at suporta ng Diyos, maaari mong malampasan ang mga hamon na ito nang may tapang at kumpiyansa. Magtiwala na kasama mo siya sa bawat hakbang sa pamamagitan ng patuloy na paghihintay sa Diyos at paniniwala sa kanyang plano para sa iyong buhay. Ipapahayag niya ang kanyang layunin at ibabalik ang mga bahagi ng iyong buhay na nawala. Kahit ang pinakamasasakit na pangyayari at pagkawala ay huhubugin ka upang maging taong tinawag niya na maging. Inihahanda ka para sa mabubuting gawa na inihanda niya para sa iyo. Kung sa gitna ng pagkawala ay nararamdaman mo ang bagong umusbong na layunin at tawag, huwag kang sumuko. Ito ay isang malaking tanda na gumagawa ang Diyos sa iyong buhay at malapit nang ibalik ang nawala mo. Magtiwala sa kanyang oras, umasa sa kanyang gabay at sumulong ng may kumpiyansa. Alam na kasama mo siya at may mga dakilang bagay na inihanda para sa iyo. Sa wakas, lahat tayo ay dumadaan sa mga panahon ng pagkawala at kahirapan, maging ito ay pagkawala ng pangarap, karera, relasyon, o mahal sa buhay. Pagkatapos ng mga ganitong karanasan, maaari tayong makaramdam ng panghihina, walang pag-asa, at hindi sigurado sa ating kakayahang magpatuloy. Ngunit bilang mga tagasunod ni Kristo, alam natin nang siguradong ang ating Diyos ay Diyos ng pagpapanumbalik. Seryoso siyang nangangako na ibabalik ang kinuha sa atin, pagalingin ang ating mga sugat at ayusin ang ating mga basag na puso. Kapag nagsimula kang magtiwala ng buo sa oras at soberanya ng Diyos, ito ay malinaw na tanda na malapit na siyang ibalik ang nawala mo. Ang lumalagong pananampalataya ay isang makapangyarihang patotoo ng gawain ng Diyos sa iyong puso. Kahit sa gitna ng iyong pagdurusa, ang paghihintay sa pagpapanumbalik ay maaaring lubos na nakakapagod. Karaniwang makaharap ang pagkabigo, kawalan ng pasensya, at kahit galit paminsan-minsan. Baka magsimula kang magduda sa layunin ng Diyos at magtaka kung bakit parang hindi siya direktang nagsasalita o kumikilos. Gayunpaman, nagbabago ang iyong pananampalataya habang lumalapit ka sa Diyos sa panahong ito. Nagsisimula kang makita ang iyong sitwasyon mula sa ibang perspektibo. Habang nananalangin ka, binabasa ang kanyang salita at hinintay ang kanyang presensya, na pagtatanto mo na gumagawa ang Diyos sa mga misteryosong paraan at perpekto ang kanyang oras.
Nagiging mas bihasa ka sa pagpapakawala ng kontrol at pagtitiwala sa karunungan ng Diyos. Kahit hindi ito nagkakaroon ng kahulugan sa ngayon, kahit sa pinakamadilim na oras ng iyong pagdurusa, maaari mong mapansin ang panibagong damdamin ng kapayapaan at aliw habang lumalago ang iyong tiwala sa Diyos. Nagsisimula kang makahanap ng aliw sa patuloy na katapatan ng Diyos na nauunawaan na hindi ka kailanman iiwan niya. Nagsisimula kang makita ang iyong mga hamon bilang mga pagkakataon para sa paglago at pagpapabuti sa halip na mga hadlang sa iyong kaligayahan. Ang lumalagong tiwala sa Diyos ay malinaw na tanda na inihahanda ka niya para sa pagpapagaling na kanyang binalak para sa iyo. Ito ay patunay ng gawain na kanyang ginagawa sa iyong puso upang gawin kang taong kanyang idinisenyo sa pamamagitan ng patuloy na pagtitiwala sa kanya at paniniwala sa kanyang plano. Tinitiyak mo na handa kang lubos na makinabang mula sa kanyang mga pagpapala at pagpapanumbalik. Tandaan na ang pagpapanumbalik ng Diyos ay madalas dumating sa ibang anyo kaysa sa inaasahan natin. Baka hindi ito magpakita bilang bagong karera na ibalik na relasyon o biglang pag-agos ng mga pagpapala. Sa halip, baka magmula ito sa panibagong misyon, mas malalim na koneksyon sa Diyos o mas matibay na pananampalataya. Hanapin ang Diyos ng buong puso habang hinintay mo ang kanyang pagpapanumbalik. Alam na naririnig ka niya at nagmamalasakit sa iyo. Ipagkatiwala sa kanya ang lahat ng iyong mga alalahanin, pag-aalinlangan at hinintay. Magtiwala na siya ay gumagawa sa likod ng mga eksena upang gawin ang lahat para sa iyong kapakanan at kanyang kaluwalhatian. Sa huli, ang landas ng pagpapanumbalik ay isang maluwalhating monumento sa katapatan at pag-ibig ng Diyos. Nagpapaalala ito sa atin na kahit anong mga balakid ang harapin natin sa buhay, may Diyos na kayang ayusin, pagalingin at tubusin. Habang lumalago ang iyong tiwala sa kanyang oras at autoridad, makakasiguro ka na tutuparin niya ang kanyang mga pangako at gagawa ng kagandahan mula sa abo ng iyong kalungkutan. Sa mga salita ng propetang si Jeremias 29:11, nakakahanap tayo ng aliw at pag-asa dahil plano ng Diyos na ibalik ang nawala na nagpapahayag, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga plano ng kapayapaan at hindi ng kapahamakan upang bigyan kayo ng hinintay at pag-asa. Magtiwala na perpekto ang oras ng Diyos. Kahit hindi natin nauunawaan ang nangyayari sa ating buhay, kahit na mahirap ang landas, maaari tayong maaliw sa pangako ng Diyos na kasama natin siya sa bawat hakbang. Huwag kang matakot sapagkat kasama kita, huwag kang mangamba. Sapagkat ako ang iyong Diyos, palalakasin kita, tutulungan kita, at itataguyod kita sa aking kanang kamay ng katarungan. Isaias 41:10. Manatiling matatag sa iyong pananampalataya at sumulong ng puno ng pag-asa dahil ang ating Diyos ay kayang gawin ang higit pa sa hiniling o naisip natin. Ang pagpapanumbalik ay maaaring hindi dumating agad, ngunit darating ito sa tamang oras. Naway manatili ang pagpapala ng langit sa inyong lahat habang kiniklik ninyo ang susunod na video na lilitaw sa screen upang ipagpatuloy ang inyong paglalakbay tungo sa Diyos na makapangyarihan. Naway pagpalain ang inyong espiritu at magkita tayo sa susunod na video.